Today is the last day o last part ng ating series, ang Juhia serye natin. Huling bahagi, di ba? Pag huling bahagi, inaabangan, ano kaya mangyayari? So, ito na yon. Mabubuhay ba o mamamatay? Pagpapalain ba o uunlad lalo? So, yun. So, last part ng ating pag-aaralan ngayon, The Power of Words. Ito po yung ating serye for this month. So, Juhia serye ang tawag natin dyan. So, dito po tayo mag-i-end sa pag-aaralan natin ngayon. So, let's bow our head and pray. Lord, salamat po sa iyong kabutihan. Salamat sa araw-araw na binibiyayaan mo kami ng bagong buhay, bagong lakas. At marami pang iba na binibigay mo sa amin. Kaya in that, Lord, we are so grateful to you na hindi ka nagkulang kahit kailan. At laging kami ang object ng iyong pagpapala. At object, Panginoon, ng iyong tingin dahil gusto mo kaming pagpalain araw-araw. Kaya salamat, and as we end this series, Lord, we pray that you will speak to us once more. O God, let your Spirit move in our hearts and minds, na itong mga narinig namin hindi lang information, but it will bring us transformation sa aming buhay. Sa araw-araw may kita po ito. Thank you, Lord. Lukuban mo kami ng presensya mo at balutan na yung banal na dugo, that no works of the enemy can steal away your word that is planted in our heart. We thank you, God. Let your anointing flow in this place. In Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Review tayo sa highlights ng mga previous topics natin about the power of words. So, nag-start po tayo, life and death is in the power of tongue. Blessing and cursing is in the power of our tongue. Kung anong gusto mong mangyari sa buhay mo, you decide. What you confess and what you profess, yun ang mangyayari sa iyo. Tanungin mo yung katabi mo, how is your tongue today? Kamusta na yan dila mo? Improving ba? Improving? Dapat improving, hindi deteriorating. So, kung gusto mo mapagpala sa buhay, nasa dila. Isa ang dila sa pinakaimportanteng bahagi ng pag-unlad ng isang tao. Because what you say is what you get. Hindi pwedeng dakdak ka ng dakdak ng negative pero nag-expect kang positive ang mangyari. It will not do. Kung positive yung sinasabi mo, positive din ang mangyari. Pag negative yung sinasabi mo, negative din. What you sow, you reap. When you plant positive words, it will grow and it will bring forth fruit, sabi ng pinag-aralan natin. And what you say is contagious. Kung ikaw negative na tao, tapos yung taong kausap mo, neutral, sigurado yan, magiging negative yan. Kahit pa positive yan, pero kung laging yung negative ang nagsasalita at nag-i-influence sa tao, kung sinong kasama mo, magiging ganun. Kaya sa mag-asawa, dapat parehas kayong positive. Huwag kayong mamimiloso pa. Paano iilaw yon? Hindi ka naman ilaw. Okay? Hindi ka naman kuryente. Kasi di ba, pastor, pag positive, negative, umiilaw. Kaya nga, umiilaw sa bahay nyo, laging parang may sunog, away kinakaway. Isa negative, isa positive. So sa kuryente lang yan applicable, pero sa buhay natin, dahil ko yung mag-asawa, negative at positive, naghihilaan yan. Hihilain yung isa pataas, yung isa naman hinihila pababa. So saan kayo makakarating nun? Wala. Nauubos yung energy nyo sa hilaan, paunlad at pabagsak. So contagious ang word, huwag kayong makikipagtropa, huwag kayong makikipagbarkadahan sa mga tao na negative. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang uumpok sa mga negative na tao. Lalo na kung mga unbelievers yan. Obviously, negative yan. Okay? Kaya humanap ka ng Christian. Humanap ka ng Christian at ibigin mong tunay. Doon ka makipag-umpukan. Don't talk about your mountains or problems. Talk to your mountain. Ito rin yung natutunan natin. Wag mong kinikwento yung nasanay tayo rito. Hindi ito madali, hindi ito madali. Pero kailangan nating practicein. Practice makes perfect. So yung word natin, nasanay tayo, ito nga yung ano ko, at yung kwan pa, at ito pa.
Ang sinasabi mo, yung nararamdaman mo, yung sakit mo, ngayon, totoo bang may sakit ka, sabi ng doktor? Yes. Kung sabi ng doktor yan, at na-verified yan, yes. Pero kung hindi ka pa nagpa-doktor at nararamdaman mo lang, siguro meron akong ano. Di ba? Tapos ikaw, lalaki, lumobo yung tiyan mo, siguro buntis ako ngayon. Teka lang, hindi ka pa litmus test. Hindi ka pa nagpa-check up, di ba? At imposible naman yon. Ano kasi urbano. So, kung walang verification ng doktor, don't conclude na meron kang sakit. Ngayon, kung meron na talagang verification, nandiyan yung x-ray mo at kung ano-ano pang mga check-ups mo, and then, sinabi ng doktor, may problema ka. Don't focus on your problem. Focus ka kay Lord. Kasi si Lord, kaya niyang pagalingin anumang klaseng sakit meron ka. Walang imposible sa Diyos. Luke 18:27, Mark 9:23, to those who believe, nothing is impossible. Sa Diyos, wala imposible. Pag naniwala ka sa Diyos, wala ring imposible sa iyo. Okay? Ngayon nga, biyahe namin. Pag uwi namin, biglang babagyo na. Nakarating na kami. Baka bukas-bukas lang, wala na namang flight. Diba? So yung mga ganon, makikita mo si Lord nandyan, no? Kakampi natin ang Diyos. So don't talk about your problems. Talk to your mountain. Umalis ka, ikaw sakit, ikaw problema, ikaw kahirapan, umalis ka. Huwag mong ikwento ng ikwento, banggitin ng banggitin yung problema mo dahil the more na ginagawa mo yon, lumalaki yan. Okay? Kaya magulat ka, yung gout mo isa lang, 10 na. Don't speak. Ngayon, kung merong safe place na babanggitin mo yung mga negative sa buhay mo, okay, huwag tayo extreme na hindi mo na babanggitin yung mga nararamdaman mong hirap at problema. Sa tao, huwag mo babanggitin lagi yan. Pero there is a place na pwede mong banggitin and it is the safest place to speak about your negative experiences kay Lord. Pag nagpe-pray ka, tama lang na yung burden mo, sabi ng Peter 5:7, cast all your cares, lahat ng problema, lahat ng anxiety, ibigay kay Lord. Doon sa lugar na yan, safe ka umiyak, safe kang mag-complain, safe kang magsabi, Lord, nahihirapan na ako, safe kang magsabi, Lord, ang pangit na nangyayari sa buhay namin, safe ka doon. Bakit? When you pray, nakapaligid sa iyo yung mga anghel ng Diyos, nandun si Lord, ang demonyo hindi makapenetrate, di niya naririnig yung sinasabi mong negative. Okay? Yun yung safe na place to speak about your feelings. So yun. Aside from that, pag wala ka sa prayer room, pag wala ka sa harap ng Diyos, don't speak negative. Sa asawa mo, pwede rin. Kaya lang, pag lagi, minsan kasi yung mga kasama mo sa bahay, hindi alam yung nararamdaman mo, akala nila robot ka. Hanggang tumatrabaho ka pa, akala nila okay ka pa rin. Until the day, tumimbuwang ka na lang. Minsan, they need to know. Pero don't tell them always. Okay? Kasi the more na sinasabi mo yung bagay na yan, lumalaki talaga yan. Kung minsan-minsan lang, sabihin mo, alam mo, nagkakaedad na ako, 35 na ako, kailangan ko na mag-retire. Ay, 40 retirement. Hindi, joke. Kailangan ko na magpahinga dahil kayong mga anak, kailangan naman yung kumilos. So yung mga ganun, kailangan yung sabihin yan. Pero huwag niyong gawing sermon everyday. Okay? So don't speak negative, speak the word of God. So kung wala kang masabing matino, sabihin mo na lang yung salita ng Diyos. Kaya it is a must, it is mandatory sa mga disciples, sa gustong sumunod kay Jesus, na mag-memorize ng mga verses. Kunyari, Luke 18:27, to God nothing is impossible. Mark 9:23, to those who believe nothing is impossible. Yung mga ganun. So during that moment na may mga problema ka, you speak the word of God. Okay? Then lastly, yung pinag-aralan natin last week, bakit ang bansang Israel, bagamat pasaway sila ng maraming taon sa Diyos, hindi lang 10 taon, 100 taon, pagpapasaway nila mula Old Testament hanggang New Testament, yung templo na kanilang dangal bilang bansa, 2 ulit sinunog at sinira. So yung bansang ito ay sobrang pasaway. Pero bakit sila pa rin ang isa sa powerful nation in the world
na yung bansa nila ang liit-liit lang. Nung nandun kami, pagtawid namin ng border ng Egypt to Israel, pumunta kami doon sa tindahan ng mga t-shirt at mga souvenir items. Nakalagay doon sa isang t-shirt, "Don't worry, America. We are at your back." Sabi ko, okay to ah. Ang ibig sabihin nun, Amerika, huwag kayong mag-alala. Nandito ang Israel. Suportado namin kayo. Sabi ng mga Akyanon, baliskad. Di ba? Pero, totoo yun. May technology ang Israel na wala ang Amerika. Kaya, tandem talaga sila. So, matindi. Bakit pinagpapala ang Israel? Bakit yung malalaking kumpanya at karamihan IT, technology, and food and finances, Citibank at kung ano-ano pa, sila yung mga may-ari niyan. Bakit sila mayaman? Kasi ugali nila na pagpalain yung anak nila, pagpalain yung anak ng anak, yung anak ng anak ng anak, yung apo ng apo, hanggang apo sa tuhod, apo sa, ano pa ba, talampakan, apo sa kalyo, apo sa ingroom, at kung ano-ano pa, lahat pinagpala. So yung epekto ng blessing na yon dumadaloy sa susunod na sahaling lahi. Eh ang Pinoy, gagapang ka. Parang ahas. Di ba? So kaya ang magulat ka, ang daming Pilipinong mahirap. Kasi akala lang natin, wala lang yun. Bunga lang yun ng galit ko. Eh, kaso yung effect nun, diretso na. Nagsisi na ba kayo doon? Binawi nyo na ba yung mga binitawan nyo sa mga anak nyo? Hello? Parang dalawa lang sumasagot. Tanong yung katabi mo, binawi mo na ba? Deleted na ba? Kailangan ng reformat ng dila. Okay? Speak blessings. Pag naiinis ka na, blessing pa rin. Di ba? Naalala ko na, pag may mga pasaway, wala pa akong sasakyan noon, naglalakad lang, biglang may haharurot. Magagalit talaga ako, sisigawan ko talaga. Maging Christian ka sana! Tapos, pag maya-maya, yung katabi namin, nagtitinda ako doon sa, sa Smokies dyan sa Katipunan. Yung mga katabi namin, andoks. Ginagano ko, maging Christian ka sana. Alam mo, naging Christian talaga eh. Yung galit mo, gawin mong positive. Di ba? Kaysa naman, malaglag ka sana. Kasi, what you say is planting. Tinanim mo yon. At pag tinanim mo negative, aani ka rin ng negative. Kaya when you speak positive, sa taong yon na hindi deserving, sa'yo rin babalik yun. Okay? When you bless your children, when you bless your family, the people around you, kung anong tinanim mong blessing, bumabalik sa'yo. So double ang pakinabang. So now, we'll go to our last topic. Pag ako po nagpe-prepare ng message, sa simula, ang hirap po magsimula. Dahil parang, ano ba ituturo ko? Pipray ako kay Lord. Pero the longer na every week pinag-aaralan mo, dumadami ng dumadami, kulang 1 buwan. Pero okay mag-alala, hindi ko na itutuloy. Next month, iba naman. So what empowers our spoken word? Bakit ba yung salita natin powerful? Di ba? Words have power. Ano ang nagbibigay ng power dito? Bakit siya, sabi ng Bible, merong kapangyarihan? Number 1, faith. What you believe in your heart, you will confess with your mouth. Romans 10:10. For with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved. Ito po ay referring to salvation. Pero hindi lang salvation ang tinutukoy dito dahil yung word na save, sa Greek po yan ay healing, prosperity, safety, wellness, parang word na shalom. So, paano ka magkakaroon ng word na healing, safety, blessing, shalom, or save? Sabi dito, believe in your heart and confess with your mouth. So every word na powerful ay galing yon sa puso ng punong-puno ng pananampalataya. Pag sinabi kong, ay, walang bagyo bukas, aalis kami. I believe in that. Kahapon, umuulan, di ba? Lakas. Lakas ng ulan dito, mga bandang 2:00. Pagdating namin, yung ulap talaga ang kapal ng
tubig sa ere. So, pero once you believe, Lord, send mo yung mga anghel mo, tanggalin lahat yung sagabal sa daanan namin. Alam mo, mas malubak sa taas kaysa sa baba. Nasubukan niyo naman malubak sa eroplano? So, mas nakakatakot malubak dun. Dahil pag nalubak ka dun, pagbagsak mo dito sa lupa, taas-taas yan. So, pag sinabi mo, sa puso mo naniwala ka, kung anong pinaniniwalaan mo sa puso mo, lumabas ang puso mo, mangyayari yun. By the way, hindi ko nakwento, nung maliit pa tong church na to, iilang piraso lang kami, mga 10 higit. Laging ko sinasabi sa pulpito, magkakaroon kami ng bahay at lupa. Magkakaroon kami ng sasakyan. Wala kaming sasakyan, wala kaming bahay, palipat-lipat kami. Lagi kong binabanggit yon, lalo sa prayer meeting. Lagi kong binabanggit. Pati yung mga anak ko nung maliliit pa yan, nakikisakay lang sila pagpunta sa school. May nagsabi pa doon, ang taas naman ng pangarap ng unggoy na to. Sabi kasi ng isang anak ko, magkakaroon din kami ng sasakyan. So, everything that we say, it happens. Pupunta kami sa lugar na yan. Makakarating kami. Lahat siya nangyari. Kaya, ang tinuturo ko about faith noon, about faith kasi yung topic ko pag nagsasalita ako ng ganun, ang kaibahan ng mayabang at ng may faith, halos konti lang. Ang mayabang, ang daming sinasabi. Ang daming sinasatsat. Pupunta ako doon, gagawin ko to, mangyayari to. Sa mayabang, walang nangyayari. Pero sa taong may faith, gagawin ko to, mangyayari to, gagawin ko to, pupunta kami doon at magkakaroon kami nito. Dito, sa taong may faith na nagsasalita na akala mo mayabang, may nangyayari. Sa mayabang lang, walang nangyayari. Tanong mo yung katabi mo. Asa ka diha? Asan ka dyan? Satsat ng satsat o merong faith? Kasi pag bibig lang, walang puso, panay nguso, walang puso, walang mangyayari. Pero pag ikaw may faith sa puso, lalabas ang uso, may mangyayari. Dati, ang tagal na naming pinagpipray makarating ng Israel. Ang mahal niyan. Nakalagay doon sa dingding nung cabinet ko yung Israel, the Holy Land. Tinitingnan lang namin, pinagpipray pag nakita, Lord, balang araw, balang araw, balang araw. And then suddenly, may nagaya. Yung kaibigan namin sa El Nido. Nagpalakad sila ng papel, sila lang pupunta. Papuntang Israel, sila pupunta. Sabi ko pa tayo naglalakad, sila pupunta. Sabi niya, sama tayo. Ayun, nakasama kami. Tiningnan namin kung magkano. Then, yung sinasabi namin, Lord, balang araw, nangyari. Ikaw, anong balang araw mo? Sabi mo sa katabi mo, balang araw? Sabi mo, dahil kung may faith ka, magsasalita ka. Pag wala kang faith, di ba? Sabi dito, if you believe in your heart, you will confess with your mouth. Pag takot kang magsalita, yung iba kasi sinasabi, paano ko hindi mangyari? Huwag mo na sabihin dahil wala ka ng paniniwala. Sa salita pa lang, paano ko hindi mangyari, nakakahiya? Huwag mo na sabihin, nakakahiya talaga. Kasi wala naman talaga mangyari. Sinabi mo na eh. What you say is what you get. Paano ko hindi mangyari? Yan, hindi talaga mangyayari. Sinabi mo na eh. What you say is what you get. Yung iba, ayoko sabihin kasi baka mamaya hindi mangyari. Ay, good. Good. Di talaga mangyari. Wala kang faith eh. Sabi mo sa kabila, balang araw. Sige, sabihin mo, ayaw magsalita. Pag wala kang sinabi, walang mangyari. The power is in your mouth. Okay, balang araw ano? Sige, tatlo lang. Parang 5 na yan ha. Sabi ko kay Sir Jerin, balang araw gusto ko makakita ng yellow. Yellow. Punta ka doon sa sa Sumulong, tapat ng Roosevelt banda. The snow. Gusto ko makakita ng snow. Sabi ko, bago man lang tayo kunin ni Lord yung mga nilikha niya, makakita. Opa, ayun. It happens. Nung February lang, itong taon na to, February, punta kami ng Hokkaido. So, what you say, it will happen. Okay? Someday, I will. Ay, malay mo yung someday, bukas na. Ay, yung iba nagkamali ng sinabi, Sunday. O, di mamaya na.
Di ba? Sunday, I will be. O, di ba? Mamaya na yon. Someday, magkakajowa din ako. O, di ba? Hindi, walang nagkakagusto sa akin. Pa-post-post ka pa. Wala. Ako, lagi na lang pagpipilian at tira. Ay, tantanan mo yan. Hello? Someday. At yung someday na yon, pwedeng bukas yan. So what you believe in your heart and you will confess with your mouth, it will come to pass. Sinabi yan sa Mark 11:23, whatsoever you say, if you believe in your heart, it will be done for you. And then sabi dito sa Matthew 12:34 to 35. Ang kausap dito ni Jesus, yung mga religious leader na pasaway, yung mga pare. How can you speak good when you are evil? Sabi ni Jesus, paano kayo magsasalita ng maganda? Masama kayo. For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano laman ng puso, lalabas sa nguso. And then sabi niya, the good person out of his good treasure brings forth good. And the evil person out of his evil treasure brings forth evil. Paano mo malalaman na isang tao mabuti ang puso? Bantayan mo ang nguso. Kaya yung mga iba, pasosyal. Pag nadulas, S-H-I-T. Yan ang laman ng puso niyan, mabaho. Ano lumalabas sa bibig? Galing sa puso. So ano laman ng puso niyan? EBS. Mabaho puso niya, kaya yung lumalabas sa bibig. Tanong mo yung katabi mo, ano lumalabas sa puso mo? Yan ang laman ng puso mo. Lalo na yung mga bukang bibig na yan, yan ang laman ng puso. Kaya nga ang paglilinis, hindi lang nguso, puso. Dahil kung ano laman ng bibig natin, una, narinig mo ang isang bagay, nakita mo, then na-process ng utak mo yung processor na yan. And then, pag galing sa utak, ibababa sa puso, it will build faith or it will bring fire, yung emotion mo, nandito, yung passion mo nandito, yung naisip mo gagatungan dito para mag-apoy. And then, pag sobra na, lalabas na sa nguso mo yan. And then, it will happen. May process yan. Kaya, ano ang laman ng puso? Lalabas sa nguso. Anong lumalabas sa nguso niyang katabi mo? Nguso hindi ngipin. Toothbrush naman siguro yan. So, saan galing ang kapangyarihan ng salita? Sa pananampalataya sa puso. At kung anong laman ng puso na pumupuno sa puso mo, yun ang lalabas sa bibig mo. Kaya bantayan mo ang puso mo. Bantayan mo utak mo. Bantayan mo yung pinapasok sa utak mo. Secondly, what empowers our spoken word? Position and authority. Nakita natin last week, binless ni Isaac si Jacob. Binless din ni Jacob si Judah. So, dito sa kwentong ito, nung sinabi ni Isaac kay Jacob, may God give you of the dew of heaven and the fatness of the earth and plenty of grain and wine. Let people serve you and nations bow down to you. Itong bansang Israel, yun ay napakaliit na lupain at nung panahon ng AD 70, winasak yung templo at yung buong Israel na yan, desolate. Walang tumubong halaman halos. Kasi before that, pinuputol nila yung puno, ginagatong nila para pagsunog sa mga inaalay nilang hayop. And then nawala sila doon sa lugar na yon, konti lang natira. Naging wilderness yan dahil sa kasalanan nila. Pero nung bumalik sila ng 1940s at 1945 after ng Second World War, yung maliit na lupain na disyertong-disyerto, ngayon yung pinakamaraming taniman ng bulaklak at prutas doon galing. Napapantayan na yata nila ang Holland sa pag-produce ng mga bulaklak. Nung dumaan kami doon sa malapit sa Jordan River, yung mangga nila, mga 8 feet lang ang taas, pero hitik sa bunga, ang dami. So yung mga halaman nila sa disyerto, nakakapagpatubig sila yung technology nila na hindi nagsasayang ng tubig, yung ugat lang ang sumisipsip ng tubig. Masagana yung lupain na to dahil pinagpala ni Isaac si Jacob na yung lupang titirahan mo malusog. Kaya nga ang tawag nila land of milk and honey. So, ano nag-empower sa spoken word na sinabi ni Isaac to Jacob and Jacob to Judah?
yung authority mo at yung position mo. Pag ikaw nasa authority at may position ka, lalo na magulang ka, kung anong sabihin mo sa anak mo, mangyayari yan. Anong sinasabi mo sa anak mo? Mahana ka talaga sa tatay mo. Boops. Bopol ka talaga. Manang-mana ka sa tatay mo. What you say? What you say is what? You get. Naalala niyo si Edison, di ba? Yung nag-imbento ng bumbilya. Sabi ng mga teacher niya, wala talagang pag-asa yan. Pero sabi ng nanay, anak, genius ka. At kung ano sinabi ng nanay, yun ang nangyari sa anak. Tanungin mo yung nanay dyan at tatay dyan sa tabi mo. Ano sinasabi mo sa anak mo? Sabihan mo ulit, sabihan mo ulit. Kung nandiyan yung anak mo, sabihan mo. Sige, sabihan mo. Sige, kung wala, sabihan mo pa rin. Ang anak ko magiging... Sige, sabihin nyo. Ang anak ko magiging... Bahala kayo kung ano. Okay? So pinagpala ni Isaac si Jacob at siya'y napagpala. At ang sabi pa niya, ang mga bansa luluhod sa iyo. It is happening today. Alam ko pati yung JP Morgan kanila to. Citibank kanila to. So ang nagtatrabaho diyan galing sa iba't ibang bansa. Facebook, Meta, sila din to eh. Mga Hudyo to. So imagine mo buong mundo naglilingkod at sumusunod sa kanila. And then, cursed be everyone who curses you, and blessed be everyone who blesses you. So, position and authority. Next, what empowers our spoken word? The Word of God. Ang Word of God, itong kagandahan sa Word of God, may built-in power to. May sariling kapangyarihan tong salita ng Diyos na pag binitawan mo, mangyayari ito. Okay? Maliban pa yung mga positive na binabanggit natin, pero when you speak the Word of God itself, mas powerful to. Kaya ang sabi dito sa Isaiah 55, verse 10 to 11, kagaya ng ulan at ng yelo, o niebe, o snow come down from heaven, and do not return there but waters the earth. Itong ulan at itong mga yelo, pag natunaw, nadidiligan nila yung lupain. Kaya nga, nung nandun kami sa Hokkaido, pag winter, wala kang makitang halaman. Pero magulat ka, paglagpas ng March, yung mga yelo na yon, maya-maya tumutubo na yung magagandang bulaklak, mga lavender ang kulay, tapos bandang-bandang March na yung cherry blossom. Ay grabe, paano nabuhay yun? Katatapos lang ng snow. So, ang sabi dito, ito ang nagsisilbing dilig doon sa mga halaman na nag-hibernate during winter. No? So ang sabi dito, ito ay nagtutubig sa lupain, making it bring forth and sprout. Tunay ito, nakita namin ito sa Japan. Giving seed to the sower and bread to the eater. So yung mga halaman na nadiligan ng ulan na to, na hindi na bumalik sa langit, kundi nagdilig dito, namumunga ito ng mga ikabubuti ng tao. Pwede nilang kainin. So shall my word, ganun din ang salita ko, sabi ng Diyos. So shall my word be that goes out of my mouth, it shall not return to me empty. Yung binitawan kong salita, hindi yan babalik ng walang nangyari. Ang sabi ni Lord. But it shall accomplish that which I purpose and shall succeed in the thing for which I send it. Pag ako nagbitaw ng salita, sabi ni Lord, sigurado may mangyayari kung ano ang sinabi ko. Ang salita ng hari, ng mga hari, hindi mababali. Pag sinabi ng Diyos, mangyayari yan. Kaya mahalaga na memory verse natin ay marami-rami. Huwag tayong basa lang ng basa ng Bible. Let's memorize the verses na importante sa buhay natin. And during the time na meron tayong mga hinaharap na challenges and problems, speak the word of God to your problems. Speak to your mountain. Mountain, be removed. Mountain, go. Mawala ka dyan. So when you have the word of God in your mouth, mas powerful to. Kaya nga sabi ng Romans 1:16, I am not ashamed of the gospel. What is the gospel? The word of God. Anong word of God? Si Jesucristo, bumaba sa lupa, namatay sa krus para tubusin tayo sa ating kasalanan. So part yan ng word of God, yung gospel.
Sabi dito, I'm not ashamed of that gospel, the word of God about Jesus, for it is the power of God for salvation. Etong gospel na word of God about what Jesus have done ay kapangyarihan ng Diyos para magligtas. Ulitin ko yung word na ligtas. Healing, prosperity, peace, deliverance, from danger, from hell, at marami pang bagay. Yung word na shalom at salvation, halos magkaparehas ang kahulugan. Kaya pag ikaw naligtas, kompleto ka. You have everything. Ligtas ba kayo? Hindi ka lang ligtas sa kasalanan, ligtas ka rin sa kahirapan. Kasali yan. Okay? Ligtas ka rin sa sakit at karamdaman. Kaya ang sabi dito, hindi ko kinahihiyang salita ng Diyos. Yan ang kapangyarihan ng Diyos para magpagaling, para magpatawad, para magbago ng buhay, para magpaunlad. Yang salita ng Diyos. Kaya yung mga nagba-Bible study, sabihin ko sa inyo, seryosohin nyo lang, totohanin nyo lang. Pag umabot kayo ng 6 months, 1 year, at tuloy-tuloy, may pagbabagong magaganap sa inyo na maganda. Sure yan. Dahil pangako yan ng Biblia. Kaya pala, nagba-Bible study. Kaya yung wala pang Bible study, humanap na kayo. Sali na. Join na kayo. Dahil diyan ka magbabago. Iyan ang kapangyarihan ng Diyos para magligtas. Kanino? Sa lahat ng maniniwala. Ay, hindi naman pala lahat eh. Yes, hindi lahat. Pero ang desisyon para ka maniwala, ikaw. Hindi si Lord. Kung maniniwala ka o hindi, it's up to you. Kasi may mga grupong nagtuturo, si Lord daw ang namimili para ka maniwala. Paano nangyari yun? Kung si Lord ang naniwala para sa'yo. O di Lord, ikaw na lang din pumasok sa langit para sa akin. Di ba? May mga ganun eh. Yung jacket ang pumili sa tao. Si Calvin. Mark 16:20. And the disciples went everywhere and preached the word, worked through them, and the Lord worked through them, confirming what they said by many miraculous signs. Nung humayo yung mga alagad, ang konteksto nito sa Mark 16:14, hindi sila naniniwala kay Jesus na nabuhay ulit. Pinagalitan sila, sinermonan sila, at sabi ni Jesus sa 16, verse 15, okay, humayo na kayo, mangaral kayo, 15:16. At sabi ni Jesus, ito ang mga tanda, magpapalayas kayo ng demonyo, magpapagaling kayo ng mga may sakit, magsasalita kayo sa iba't ibang wika. So humayo sila, at ang sabi sa 20, sinamahan sila ng Diyos nung sila'y nagsalita at nangaral, the Lord worked through them, confirming their words with signs and wonders. Alam nyo, dito marami nagba-Bible study. Nagulat sila, kaya pala namin. Di ba, mga senior nag-Bible study, mga bata nag-Bible study, mga hindi nagsasalita, nag-Bible study. Paano yun? Sign language. Then, nagsalita na sila ngayon. Yun yung himala eh. Dati hindi sila nagsasalita. Ngayon nagsasalita na. Ngayon, nung nag-Bible study sila, nagulat sila. Naniniwala yung tao. May nangyayari sa buhay ng tao. Kasi when you speak the word of God, the gospel of Jesus, God will confirm the words na binabanggit mo sa bibig mo. Binibigyan niya ng patotoo, tama yan. Pag sinabi mo, maliligtas kayo, yung tao naliligtas. Pag sinabi mo, gagaling kayo, yung tao gumagaling. Pero by the way, hindi agad, ha? Ay, sinabi ni Pastor, gagaling kami. Bakit paglabas ko, pukul pa rin ako? Paglabas ko, masakit pa rin yung binti ko. Meron pa rin ako sa bewang. Paglabas ko, hindi ganon. Faith cometh by hearing and hearing and hearing the word of God, Romans 10:17. Kailangan tuloy-tuloy. Kailangan tuloy-tuloy. Hindi yung one time. Umatin na ako dyan, isang beses nangyari. Wala. Ayoko na magsalita ng engot eh. Pero yun talaga yun eh. Hindi naman pwedeng one time, big time lang. Kailangan tuloy-tuloy, kapatid. Amen ba? Kailangan tuloy-tuloy. So, pag naririnig mo yung words of healing, gagaling ka rin. Pag narinig mo yung words of blessing, yayaman ka rin. Kailangan tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. So, eto, binibigyan ng patotoo ni Lord ko anong sinasabi mo. When you speak, aasenso yung mga taong sumusunod sa Diyos. Deuteronomy 28, if you will obey all this thing, all this blessing will follow you. Totoo yan. Patutunayan niya ng Diyos. Pag sinabi mo, ikaw ay maliligtas, patatawarin ni Lord ang kasalanan mo. Pag ito, ginawa mo, ABC of salvation. Patutunayan ng Diyos yun sa'yo. So every word na sinishare mo, pinatutunayan ng Diyos, totoo yan. Kaya nga tayo nagsasabi, Amen, Amen.
so be it, totoo yan. Amen. And then, sabi dito sa Psalm 107:20, He sent out His word and healed them, snatching them from the door of death. Yung salita ng Diyos, pag binitawan niya, mangyayari yan. Yung word na healing dito, hindi lang to physical, kundi lahat ng aspeto ng buhay natin. Kaya pag binitawan niya yung salita niya, ano man yan, patungkol sa healing, patungkol sa prosperity, patungkol sa forgiveness, patutunayan ng Diyos, totoo yan. Mangyayari yan. Amen? Kaya mas maniwala ka sa salita ng Diyos kaysa sa salita ng tao. Mas maniwala ka sa salita ng Diyos kaysa sa nararamdaman mo. Mas higher ang Word of God. Amen? Kahit ano pang nararamdaman mo, kahit ano pang sitwasyon mo sa buhay mo ngayon, mas maniwala ka sa sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, maniwala ka kay Lord. Now, paano naman kung negative ang mga pinagbababanggit mo? So, yung faith nag-empower, yung authority mo, may kapangyarihan to speak the word at mangyari yan. Pero in the other side, pwede rin mangyari ang sinasabi ng mga kampon ng demonyo. O kahit hindi sila kampon ng demonyo, pero hindi nila alam, may demonyo sila. Pag ikaw walang Kristo sa puso, meron kang demonyo sa puso. Yun lang yun, walang neutral ground dito sa earth. Pag si Jesus wala dyan, merong ibang nandyan. So, ano ngayon? Pag nagsalita ang isang taong walang Jesus sa puso, what will happen? Pag malalim ang demonic connection niya, nako, mangyayari din yan. May mga kilala kaming taong ganyan. Pag sinabi nila negative, nangyayari talaga. Kasi yung connection nila sa demonyo, malalim. Ito yung tinatawag na sumpa. Pag sinumpa mo yung isang tao, at malalim ang connection mo sa demonyo, mangyayari yan. Kaya kung meron kayong mga kilala na mga mangkukulam, mananawas, involved sa satanistic group, mga witch, pag yan nagsalita, pag ikaw may buta sa armor mo, pwede kang tablan. Kahit Kristiyano ka pa. Kasi, pag ikaw Kristiyanong totoo at hindi ka pasaway, ang sumpa hindi tatalab sa iyo. No weapon that is formed against us will prosper. Kung matino ka, masunurin kang Kristiyano. Kaya, importante na maya-maya nagpapaayos tayo, kung may kasalanan, humingi tayo ng tawad, para kung merong sumumpa sa atin. Kasi yung word na sumpa, hindi naman talaga yan na lahat sasabihin, ganito ka, mamamatay ka, bla bla bla. Minsan negative confession lang sa atin na, alam mo, baka maano yan ha, baka yan ha, baka malaglag ka, laglag nga. Baka baka maaksidente ka, naaksidente nga. So yung mga negative confession na yan, pwedeng gamitin ng demonyo yan. Ang nagbibigay ng kapangyarihan sa mga negative words na yan, demons. Para mangyari, lalo na sa atin. Pero sa mga kampon niya, common na yan. Common na yan na nangyayari. Hindi na yan dapat i-memorize pa. Sa Revelation 16, merong kwento dito. Ito yung Battle of Armageddon. Merong tatlong entity rito. I saw coming out of the mouth of dragon. Si Satan po yung dragon. And of the mouth of the beast, ito po yung 666, yung Antichrist, yung Antikristo. And the mouth of the false prophet, ito po yung religious leader na mag-unite sa lahat ng relihiyon sa buong mundo. The day will come, malapit-lapit na po tayo, wala na pong mag-aaway-away na relihiyon. At lahat ng brotherhood and religions, yung mga sinasamahan po natin mga brotherhood, ngayon okay pa yan. They do good works, pero the day will come, they will unite as one. All religion, all brotherhood will unite as one. At ang tunay na Kristiyano, biblical Christian, hindi sasali. Bakit? Kasi itong brotherhood na to, itong religion na to, marami silang mga ginagawa na mabuti, pero marami din silang mga sikreto at mga ginagawa na hindi biblical. Pag tunay kang Kristiyano, hindi ka sasama dito. Ngayon, anong gagawin? Ipapapatay ang mga Kristiyano pagdating ng panahon na yan. At darating yung time, hindi ka na pwedeng magnegosyo dahil kung wala kang tatak ng 666, hindi ka pwedeng bumili, hindi ka pwedeng magbenta. So itong tatlong ito, sila ang mag-i-introduce ng unity ng buong mundo. So papatayin nila yung mga hindi sasali.
yung mga tunay na Christians. And then, sa dulo, tatalunin sila ni Jesus. Bababa si Jesus dito para wasakin tong mga armies na to ng buong mundo. Tapos na yung rapture nito, kasama na rin tayo rito. So during this time, itong tatlo, si Satanas, dragon, the beast, yung Antichrist, yung false prophet, ito yung religious leader na sikat sa buong mundo ngayon at kaya niyang pagkaisahin ng lahat. Kung gusto niyong maintindihan ito, panoorin niyo sa YouTube channel natin, yung About 666. Then, lumabas sa bibig nito, tatlong ito, 3 unclean spirits like frogs. For they are demonic spirits performing signs who go abroad to the kings of the whole world to assemble them for the battle of the great day of God, the Almighty, the battle of Armageddon. Ito yun. So sa bibig nila lumabas yung salita na espiritu ng demonyo na kumalat sa buong mundo at inipon lahat ng army para digmain ang Israel. Wawasakin nila Israel dito. So, ang mga demonyo may kapangyarihan din ng salita. Si Reinhard Bonnke sa kanyang crusade sa Africa, maraming mga witches doon, mga voodoo, na pinaliligiran yung lahat ng corner ng crusade ground. Thousands and thousands yung umaattend doon. So at least mga 6 pupunta ron, tapos kakalat sila. Sinusumpa yung preaching niya, sinusumpa yung mga tao. Kine-curse yung crusade. Si Reinhard Bonnke, nung nagko-crusade pa siya doon, nararamdaman niya yun, nadidiscern niya kasi yung Holy Spirit nagsusumbong. Ang ginagawa niya ngayon, ipagpe-pray niya in the name of Jesus, lahat ng mga witches dito, matumba at masave. Tumba lahat. Nagugulat yung mga tao, biglang natutumba. Tapos mga witches pala, magko-confess sila, kami sinusumpa namin yung crusade mo. And then maya-maya tumatanggap na kay Jesus. So, totoong merong nanunumpa. Pero ang sabi ng Proverbs 26:2, undeserved curse will not land on its intended victims. Tayo na mga Kristiyano, sumusunod kay Lord. Kung nagkamali man, humihingi ng tawad. Pag ikaw sinumpa, hindi tatalabang sumpa sa'yo. Amen? Hindi ba good news yun? Hindi tatalabang sumpa sa atin. Pero kung pasaway ka at di ka sumusunod kay Lord, butas-butas yung armor mo. Pag tinira ka ng sumpa, yari ka talaga. Kaya sabi mo sa katabi mo, mag-ayos ka. Para yung mga sumpa dyan, hindi tatalab sa atin. Pag sinabi, mamalasing ka, I'm blessed. I'm blessed beyond the curse. And His promise will endure. Diba? Kantahan mo na lang ng ganun. Now, dito tayo mag-ending. God will judge us according to our words. Dahil ang words natin ay powerful. Ang words sa bibig natin ay magaganap pag sinabi natin, may pananagutan tayo sa Diyos sa bawat salitang lumalabas dyan. I tell you on that day, Matthew 12:36-37, on the day of judgment, people will give account for every careless, hindi lang whisper, careless word. Ano naman yan? Wala lang yun. Ano lang yan? Bukang bibig ko lang yan. Ano lang yan? Okay. Anong sabi dito? You will give account. Mananagot ka sa bawat salitang lumalabas sa bibig mo, sinasadya man yan o hindi sinasadya. Every careless word they speak, for by words you will be justified. Mapapawalang sala ka ayon sa mga lumalabas sa bibig mo, and by your words you will be condemned. Diyan ka mapapawalang sala, diyan ka rin mapaparusahan. Ha? Yes. Pwede ka palang mapunta na impyerno because of your words? Yes. Sabihin mo, ingat ka. Example ng mga kasalanan ng dila. Hindi natin kukunin lahat. Ito lang yung mga basic, no? Common. Sabi dito sa 1 Peter 3:9 and 10. Do not repay evil for evil or reviling for reviling, but on the contrary, bless, for this you were called, that you may obtain a blessing. Huwag ka gumanti ng masama o panlalait sa kapwa, bagkus pagpalain mo. Napakahirap gawin ito. Pag si Jesus wala sa puso natin, this is impossible. No? So, inaaral natin to ngayon so that we will know, ay ganun pala ang dapat gawin. At dahil nalaman natin ang ganun ang dapat gawin, gawin na natin. Instead of cursing, bless.
So, ang sabi dito, ito yung mga sins of the tongue na binanggit dito sa 3 verses. Lying, pagsisinungaling, deceit, panlilinlang, cheating, pandaraya, reviling. Yung word na reviling is abusive words. Pag ikaw may mga binubuli sa school, bawal dito yon. Walang mambubuli dito, no? Sa bahay lang. Wala. Pag ang isang tao nambubuli, he use demeaning words, nilalait mo, verbal abuse. Ito yung verbal abuse. Yung mga anak natin, yung mga maliliit na bata, pag binerbal abuse mo yan, sila yung nagiging bully paglaki. Kasi nakabaon sa kokote nila at sa puso nila yung mga pinagsasabi mo. Pasaway ka talaga, loko-loko ka talaga, lalaki ka siguro, maghanda na ako ng pampiyansa sa'yo. What you say is what you get. So, ito yung mga nabanggit dito. Pagsisinungaling, panlilinlang, pag sinabing panlilinlang, may halong pandaraya eh. Yung hindi totoo yung sinasabi mo. Di ba? Deceit. Okay? Panlalait. Yun nga, reviling, madayang pananalita. Hindi ka nagsasabi ng pawang katotohanan lamang. Sabi dito, for whosoever desires to love life and see good days, let him keep his tongue from evil and his lips from speaking deceit. Kung gusto mong umasenso ang buhay mo, bantayan mo ang bibig mo, sabi dun sa Tagalog. Gusto mong umayos, bibig ang bantayan. Proverbs 12:22, lying lips are an abomination to the Lord. Ang kasinungalingan, ano ba ang kasinungalingan? Ang kasinungalingan ay hindi totoo ang sinasabi mo. Ito yung totoo, sinabi mo, kabaliktaran, o kalahati totoo, kalahati hindi totoo. O 90% totoo, 10% hindi totoo. Lying pa rin yan. Kailangan 100%? Yes. Whatever is true, whatever is pure, whatever is right, sabi ng Bible, think and say those things. Kaya, pag Kristiyano ka na gustong sumunod kay Lord, pati ito gagawin natin. Magsabi ka ng katotohanan lamang at pawang katotohanan lamang. Eh paano kung ipapahamak ka ng katotohanan? Kunyari, example, no? Pagpasok ng mga missionary sa China, may bit-bit na Bible. Yung Lilies Among the Thorns, saka yung Torture for Christ, basahin niyo yung librong yon. Tatanungin ka doon sa immigration ng mga pulis doon sa China. Sasabihin ng pulis, may Bible ba dyan sa bagahe mo? Eh, ang laman ng bagahe, panay Bible. Ano ang sasabihin mo? Pag sinabi mong, meron, diretso ko sa kulungan. Pag sinabi mong wala, diretso ko sa impyerno. Ano gagawin mo? Ito sabi, walang white lies. Walang white lies, walang black lies, walang red lies, green lies. Ito ang sabi ng mga missionary. Tingnan mo. I-check mo. Eh, ang tamad ng mga immigration, hindi chinek. Pasok ang mga Bible kasi walang Bible sa China. Sinusulat lang nila yung Bible sa notebook. Bawal doon. Okay? Kami, pagpunta namin na India, bawal din ang missionary doon sa India. Kaya nga nag-aral kami. Nag-aral kami sa college. And then, may mga Pilipino dumating dahil tabi ng dagat yun, mga Pilipinong seaman, tuwang-tuwa, gustong mag-inom, eh bawal alak doon. No? Punta sila. Tapos may mga dalang noodles, ganyan. Sabi nila, bukas balik kayo, bibigyan namin kayo ng noodles galing Pilipinas. Kasi yung noodles sa India, alam nyo naman, iba lasa. So, kinabukasan, pagpunta namin doon, sabi nila doon sa mga immigration police, we will give this noodles to our Filipino friends. They are missionaries. Yare. Kulong. So pagpasok namin doon, tinanong kami, are you a missionary? Siya kami, ha? Hindi kami nakasagot. Biglang si Lord nagpaalala, pwede kang mag-aral sa Christian seminary doon, missionary school,
pero hindi ka pwedeng mag-convert, mag-share ng gospel. Sabi ko, we are studying in a missionary school. Nag-aaral kami sa missionary school eh. Hindi na nagtanong, di may noodles kami. At di kami nakulong. Kung ikapapahamak mo yung pagsagot mo ng totoo, huwag ka na lang sumagot. Okay? Pero hindi ka pwedeng magsinungaling. Or, i-divert mo yung sagot, pero hindi ka nagsinungaling, hindi pagsisinungaling ang tawag doon. Kung yung pagsabi ng totoo, ikakapahamak mo, huwag ka na lang magsabi. Or, kagaya nung sinabi doon sa China ng mga missionary, tingnan mo, nagsinungaling ba sila? Nagsinungaling ba sila na sinabi nila doon sa immigrant? Tingnan mo. Tinanong, may Bible ba dyan? Tingnan mo. Hindi tiningnan. Nagkasala sila? Hindi. Hindi. Nagsinungaling? Yun. During that moment, bibigyan ka ni Lord ng talino how to speak para hindi ka mapahamak. Pero sa pang-araw-araw na buhay natin, sabi mo sa katabi mo, magsabi ka ng totoo. Saan ka galing? Sabi ka ng totoo. Ba't kami ka na naman umuwi? Nagsabi ka ng totoo. Ayan, lying lips are abomination to the Lord. Galit ang Diyos sa mga sinungaling. Dahil ang mga sinungaling, anak ng dyablo. John 8:44, ang mga hindi nag-aaral ng Biblia ay sa dyablo at yung mga ayaw makinig ng salita ng Diyos sa dyablo at yung mga nagsisinungaling sa dyablo. When he speaks lies, he speaks on his own character, patungkol sa demonyo. For he is a liar and a father of all liars. Pag ikaw sinungaling, ang tatay mo, hindi si Lord, si Taning. At pag ikaw sinungaling, di ba, nakikita natin sa sticker, liars go to hell, hindi church. Liars don't go to church, they go to hell. Sabi dito sa Revelation 21:8 yan. But as for the cowardly, sa mga duwag, sa faithless, sa detestable, sa murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars, their portion will be in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death. Okay? Nagsinungaling ka lang, pupunta ka na sa impyerno. Yes na yes. Kaya sabi mo sa katabi mo, tama na. Tama na ang pagsisinungaling. Paano to? Chismis. Marites. Parites. Proverbs 20:19, a gossip betrays a confidence. Avoid a man who talks too much. Sa Tagalog, ang lihim ay nahayag dahil sa mga chismis, kaya huwag kang makisama sa taong makati ang dila. Bigyan mo ng tinidor na may sili. So, huwag makisama sa chismis. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang makisama sa chismis. Okay? Bawal yan. Flattery. May the Lord cut off the flattering lips. Psalm 12:3. Putulin ang dila, and the tongue that makes great boast. Another sins of the tongue ay flattery. Ang flattery ay excessive and insincere compliment. Yung pambobola ba? Lalo sa mga lalaki. Alam mo, gusto nung mata mo. Parang mata ng pigsa. Pag umiti ka, para kang ngiti ng aso namin. Joke lang yun. Negative. Mga pambobola ba? Di ba? Minsan sa sales, ganyan. Di ba? Nambobola tayo para lang tayo makakuha ng kliyente. Alam mo, hindi natin kailangan mambola para makakuha ng kliyente. Maging totoo ka lang sa produkto mo, dapat maganda yan. Nung bago akong Christian, nag-apply ako sa isang sales company. Sabi nung boss, galit sa mga Christian yun. Christian ka bakit ka nandito? Magsisinungaling ka, mambobola ka. Sabi ko, sir, bakit? Pangit ba produkto nyo? Maganda. O maganda pala. Ba't ako mambobola? Ibibenta ko lang yan. At nakabenta ako, marami ako nabenta. So, hindi mo kailangan mambola, hindi mo kailangan ng flattery. Speak the truth. Kung ano yung magandang nakita mo, doon ka mag-focus, yun ang sabihin mo. Pag pangit, huwag mo na banggitin. Di ba? Kasi nagpa-flatter ka, kahit hindi maganda yung ugali o yung nakita mo, kasi, alam kung doon ang damit mo ngayon, gusto mo lang mapagtawanan yan. Di ba? So, kung ano yung nakikita mo maganda, yun lang ang purihin mo. Pag hindi maganda, huwag mo na pakialaman. Pakialamero ka eh. Arrogant words, yung mga salita na pagyayabang. Boasting. Ano pa?
Green joke. Kala natin, okay lang to. Bastos na pananalita at pagmumura. Ephesians 5:4. Let there be no filthiness, nor foolish talk, nor crude joking. Sa Tagalog, malaswa at bastos na pananalita. Ay, hindi rin pwede yun. Yes, pag Kristiyano ka na, lalo na disciple ka, yung green joke mo, sa asawa mo na lang gawin yan. Kasi pag nagi-green joke ka, pag babae ang kini-green joke mo, ibig sabihin may intention kang mag-flirt. Pag kayo naman mga lalaki lang nagjo-joke ng green joke, so kinukurap niyo yung utak niyo. Siguro yung asawa mo, ikurap mo para maganda yung ending. Joke lang din. So, para lang, yung mga ganyang usapan, hindi, pang mag-asawa lang talaga yan. Hindi yan pinag-uusapan sa labas. Kaya ang sabi dito, yung mga usapang malaswa at bastos, pati yung green joke, hindi na yan kasama sa buhay na isang tunay na tagasunod ni Kristo. Sabi mo sa katabi mo, hindi na pala pwede. Pagmumura, hindi na pala pwede. Matthew 5:22. But I say, if you're even angry with someone, you're subject to judgment. If you call someone an idiot, sa Tagalog, ogag, obob, worthless, you are in danger of being brought before the court. And if you curse someone, you are in danger of fires of hell. Yung word na ginamit dito, raka, worthless, walang laman ng utak. Bobo, ganyan. So madali tayong magbanggit ng mga salitang yan. Common sa atin yan. Kaya lang, nakita na natin ngayon, mananagot pala tayo dyan. At pwede ka palang mapunta ng impyerno. Sa dila lang. Tanong mo yung katabi mo. So ano na? Tuloy pa, ayaw na. Ha? Alam mo kagandahan dito sa Biblia, yung mga tuloy-tuloy na nagba-Bible study, marami akong kilala yung pagmumura, parang metro ng taxi na may daya. Ang bilis! Pak, 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 pak. Pero na nag-Bible study, unti-unti, 3 months, medyo wala, nabawasan. 6 months, halos ubos na. 1 year, wala na. Wala na. Amen ba? Para ayaw pumalakpak ka. Wala na. Wala akong babanggitin pangalan. Basta ang kulay ng damit nila. Alam mo, galing talaga ni Lord eh. Ang galing ni Lord. Wala talagang imposible sa Diyos. Ako, pag nagkwento ako noon, hindi maganda kwento ko pag walang mura. Yung mura ko, bulaklak ng kwento ko yun. Kaya hindi pwede ako magsalita ng walang mura. Kaya pag may naririnig akong ganyan, sa loob-loob ko, ganyan din ako noon. Aayos ka rin. Amen? Titino ka rin. So, hindi na pwede to sa mga Kristiyano. Amen? Kaya bantayan ng dila. Dahil ang sabi nga dito, God will judge us according to our words. Sa panahon ng paghuhukom, by your words you will be justified, by your words you will be condemned. Pag nagba-Bible study ako sa mga baguhan, may mga nagmumura, may mga bastos, hindi ako na-offend. Hindi ako nagtataka. Normal sa kanila yun eh. Pero pag yan naging Christian, magtataka ako pag hindi yan nagbago. Yun. Kaya natutuwa ako talaga sa mga bina-Bible studyhan natin. Talagang nakikita ko yung pagbabago, yung mga kabastusan sa bibig nawala, yung mga joke na green nawawala, yung pagmumura nawawala. So, pag-pray natin, totally wala talaga. Amen? So, dito ako magtatapos. Sabi ng James, ang blessing at ang cursing, nadaanan na natin to, hindi dapat lumalabas sa iisang bibig. Ngayon, anong gagawin natin? Isaiah 6, 5-7. Nakita ni Isaiah si Lord doon sa templo nung namatay yung kanilang hari. At sumigaw si Isaiah ng ganito. Sabi niya, woe is me, lagot ako, patay ako, for I am lost, for I am a man of unclean lips. Yung dila ko marumi. Pero dito, bago pa to propeta na si Isaiah. Ibig sabihin, ginagamit ni Lord yung kanyang bibig, yung kanyang salita, yung kanyang dila sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pero, nung humarap siya sa kabanal-banalan na presensya ng Diyos, 3 times holy, nakita niya, marumi pa rin pala siya. Sabi niya, I dwell in the midst of people of unclean lips. Lahat kami may sin of the tongues.
For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Then yung mga anghel na nakapaligid kay Lord, lumipad yung isa. Then one of the seraphim flew to me, having in his hand a burning coal that he had taken with tongs from the altar. And he touched my mouth and said, Behold, this has touched your lips. Your guilt is taken away and your sin atoned. Sumisimbolo yung uling na yon na nagbabaga sa paglilinis ng dila ni Isaiah. So ngayon, bago tayo magtapos sa series na to, kailangan talaga yung dila natin, palinis natin kay Lord. Huwag kayong mag-alala, hindi naman apoy ang gagamitin ngayon. Baka masunog yung dila natin sa apoy na to. Ipalinis natin kay Lord yung dila natin. Hingi natin ng tawad, Lord, ang dami kong mali. Ang dami kong kasalanan sa pamamagitan ng dila ko, patawarin mo ako. Pwede ba yon? Pwede ba yon? Sige, yumuko tayong lahat. Just for few minutes. Yumuko ka. At sabihin mo kay Lord, habang nakikinig ka kanina, ano ang mga pinapakilala ni Lord sa iyo? Nagawa mong pagkakamali sa pamamagitan ng iyong bibig, ng iyong salita. And as you bow your head, sabihin mo kay Lord, sorry Lord. Patawarin mo ko sa mga kasalanan ito at ibulong mo kay Lord kung ano yung mga kasalanan na yan. Pagchichismis ba? Pagiging marites o parites? Pag-green joke ba? Pagmumura ba? Pagsisinungaling ba? Pandaraya ba? O salitang panlalait sa kapwa? Pagmamayabang ba? Panunumpa sa kapwa, sa pamilya, sa anak? Ano yung mga kasalanan na yan? Ihingi mo ng tawad, ihingi mo ng sorry kay Lord. At sabihin mo din, Lord, linisin mo tong dilang ito. Sanctify these lips, this tongue, and my words. Linisin mo. Na lalabas sa bibig na yan ay pawang pagpapala. Pawang mabubuting salita. Positive words and words of blessing. Tawarin mo ang bawat isa, Panginoon. Linisin mo ang dila, kagaya ng ginawa mo kay Isaiah. Lord, sanctify our lips, our tongue, our words. Thank you, Lord. In Jesus' name. Ngayon, ang sabi dito sa pinag-aralan natin, yung lumalabas ang uso, saan galing? Sa puso. Kung wala si Jesus sa puso mo, imposibleng magawa mo to. Kailangan si Jesus na sa puso natin. Sino po yung ngayon lang naka-attend dito? First timer. Ayan, pakitaas po inyong mga kamay. Sige po, tayo po tayo at mag-closing prayer na po tayo. Yung mga first time lang na naka-attend, pwede po kayong bumaba at lumapit dito. Magpipray lang po tayo, pagpipray lang namin kayo. Pakibitbit nyo na rin ang inyong mga gamit bago tayo magtapos. We want to pray for you. Pakibitbit nyo na po inyong mga gamit, mga bags. Kung may nag-invite, samahan nyo po sila dito. Yan. Tayo po kayo dito sa harapan, harap kayo sa akin. Ayan. Harap po kayo dito. Kagaya ng sinabi ko kanina, ayan. Kagaya ng sinabi ko po kanina, yung lumalabas sa bibig natin, sa puso natin, galing sa puso natin. Malilinis lang yung puso natin kung si Jesus papasok dyan. Magkakaroon siya ng inside job, i-cleanse niya yung puso natin. Pag wala siya dyan, walang mangyayari kahit ano pang pilit nating magbago sa sinasabi natin, nothing will change. Dahil wala si Jesus. Pero pag si Jesus pumasok sa puso natin, posible itong mangyari. Gusto niyo po bang papasukin si Lord sa heart niyo? So let's bow our head, let's close our eyes. Lahat po tayo, yung mukha at pumikit. At pwede po ba natin itaas yung ating isang kamay sa Diyos? Tandaan na tayo'y naniniwala na siya lang yung pag-asa natin. And as we bow our head and close our eyes, lalo po yung mga nasa harapan, sumunod po kayo sa panalangin ito. Sabihin niyo po, Panginoong Jesus, sa oras pong ito, ako po'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Inaamin ko, ako isang makasalanan. At wala po akong magagawa para ayusin, linisin, at baguhin ang aking sarili, pati yung lumalabas sa aking dila.
Ngunit Panginoon, ako'y nananampalataya. Kaya ka namatay sa krus ay para tubusin ako, linisin at patawarin sa lahat-lahat ng mga kasalanan ko. Salamat po, Panginoon, sa pagpapatawad mo, sa pagmamahal mo, at sa buhay na walang hanggan na ibinigay mo sa akin. Binubuksan ko sa iyo ang aking buhay, ang aking puso. Pumasok ka. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Ako na lang po magpipray, pwede nyo na ibaba ang inyong mga kamay. Lord, dalangin ko sa mga anak mo na lumapit dito sa harapan. Panginoon, sa oras na to, nandyan ka na sa puso nila. Kung ano laman ang puso namin, lalabas ang puso namin. Sabi mo sa Romans 10, with the heart man believes, but with the mouth we made confession that confirms our salvation. Kaya Lord, since we are saved, and salvation means forgiveness, salvation means healing, prosperity, salvation means deliverance. Lord, mula dito sa baba hanggang doon sa taas, maranasan namin yung salvation na to, yung pagpapala na to, yung kalayaan na to, yung kagalingan na to, yung pag-unlad sa buhay, lahat ng aspeto ng buhay namin, Panginoon. We bless. And we expect, Lord, this week, that we are more blessed than the previous week. Salamat sa umaapaw na pagpapala mo. Siksikliklik umaapaw na pagpapala sa linggong ito. We thank you. We give you praise in Jesus' name. Amen.